Welcome to Donmar TV News Channel. Formal naman ang inanunsyo ni Presidential Aspirant Senator Manny Pacquiao ang kanyang initial senatorial slate para sa 2022 national elections. Pasok sa senatorial slate ni Senator Pacquiao ay sina Senators Juan Miguel Zubiri at Joel Villanueva, dating Senators Cheese Escudero at Loren Legarda, dating Vice President Jejomar Binay, ang mamamahayag na si Raffy Tulfo at dating Eastern Samar Governor Lutgardo Barbo. Samantala, formal na ring inanunsyo ni Vice President Leni Robredo ang kanya namang senatorial slate. Kabilang sa 11 na kanyang napili ay sina former Congressman Teddy Bagilat, former Vice President Jojo Binay, si Senator Laila De Lima, si Shell Docno, pati na rin si former Senator Cheese Escudero, Senators Dick Gordon, Senator Risa Ontiveros, Alex Lacson, Antonio Trillanes, Joel Villanueva at Senator Migs Zubiri. Sobrang desperado na nito ni Robredo. Hindi kasi naiinis na ako, parang away na lang ng away, pero imposible naman din kasing gimmick. Kasi masisira naman si Robredo kung gimmick, di ba? Kaya lang, etong si Robredo, kasi ito na naman nangyari. Kinukumbinsi naman nila si Lacson ang bumaba at magpaka-vice president. O bumaba ng tuluyan at maging Robredo Soto na. Sabi ko nga, alak naman ng wedding ito si Robredo. Kasi ang kinakatakutan daw nila, di umano, pag hindi daw tumakbo si Mayor Sara Duterte, baka daw mapunta lahat kay BBM. So ginagawa na lahat ng paraan ni Robredo. Alam mo itong si Robredo walang biro ito si Robredo. Parang ito yung girlfriend mong hindi ito yung ex mo na hindi makamove on. Na lahat gagawin para siraan ka dun sa present mo. Si Robredo parang pag nandiyan si Bongbong parang naaaning. Parang lagi siyang hindi mapakali pag si Bongbong naandyan. Ate, ba't di ka makamove on kay Bongbong? Meron ka namang unti ka na. Kaya pala siya naaaning kasi meron. Wapo naman yung mo Hindi ba? Ewan ko bakit di siya makamove on. Ganito, lumaban ka dahil gusto mong lumaban. Okay yan. Pero yung every time na lang na nakikiramdam ka kung ano mangyayari kung wala si Mayor Sara, parang ang dating, mananalo na kagad si BBM, relax ka lang. Parang ginagawa mo lahat para mabanatan Kaya parang hindi ako, ang basa ko hindi gimmick. Ang basa ko, desperation. Out of desperation. Itong ginagawa ni Robredo na pinapababa niya yung mga kasamahan niya. Sabi ko nga, ang kapal ng mukha nito. Ang kapal ng mukha talaga. Baka mamaya pati si Pacquiao pababain mo na. Diba? Ito. Na-insulto daw si Pacquiao. Si Lacson. Okay? Ito panoorin natin kung ano masasabi nyo dito. Sarado na ang Lacson-Soto tandem sa unity talk sa kampo ni Vice President Leni Robredo. Si Lacson naglabas ng hinanakit dahil gusto raw siyang paatrasin sa pagtakbong Pangulo sa 2022. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Bigo ang Unity Talks dahil puro plano lang. Yan ang tweet ni Senador Panfilo Lacson kaugnay sa mga naging pag-uusap nila ni Vice President Leni Robredo. Naglabas din ng hinanakit sa Lacson sa anyay pang-iinsulto sa kanya sa huling meeting nila ni Robredo, Senate President Tito Soto at Senador Franklin Drilon. Napansin daw kasi ni Soto na tila sumisenya si Drilon na para bang gustong itulak ang Robredo-Soto tandem. Hindi yan napansin ni Lacson pero ikinwento lang sa kanya ng katandem pagkatapos ng kanilang meeting. Sabi niya, hindi mo ba napansin na yung dalawang daliri ni Frank nakaturo sa amin dalawa? Parang effectively telling me in my face to withdraw
and mag-create ng bagong tandem between the Vice President and the Senate President. I felt insulted, you know. Had I noticed that when it happened, I could have stood up and left. No? So sa madaling salita, nag-meeting daw sila, etong si Drilon. Alam naman natin si Drilon ng, 'di ba, matagal ko na sinasabi yan sa inyo. Ang talagang pinuno ng liberal yan si Drilon. Etong si Puppet, ay si Madam, ay pangalan nito. Si Robredo, ano lang naman yan, sunod-sururan lang naman yan kay Drilon. Etong si Drilon daw, kesyo tinuturo si Leni Robredo at saka si Soto. Abang nagbi-meeting, sila na lang daw mag-partner. Parang hindi daw nakita ni Lacson. Kung nakita daw ni Lacson, bumangon daw siya. Tumayo siya, tapos magasayaw-sayaw siya. Hindi, maglayas daw siya. O, di ba? So, yun ang nangyari. That meeting. Nanindigan si Lacson na wala ring dahilan para umatras siya sa presidential race. Oh, Ako lang ang pwede mag-decide kung mag-withdraw ako. No other person. oo nga naman. Ang hirap naman nun, papa-withdraw mo sa iba. Di ba? Hindi ho tama yun. Wag niyo hong gagawin yan kasi delikado ho yan. Iba ang mag-withdraw, malalaman yung pinyo. Ito na yung decision ko eh. Kinumpirma naman ni Drilon na nagkaroon nga ng meeting pero wala raw siyang maalalang sumenya siya na binigyan pa raw ng kahulugan. Alam ko kung bakit di niya naalala. Tulog siguro siya. Mga ganyan. Baka naman di sumesenyas yun. Baka nakaganyan lang. O, nakaganyan. Eto, abang nagbi-meeting. Siguro maganon yung kamay. Linilipad. Baka ganon. Masyado naman kayong praning, Soto. Ayon pa kay Senate President Soto, huli na rin para sa mga unity talks dahil nakaset up na raw ang Lacson-Soto tandem nationwide. May alyansa na rin daw sila sa iba't ibang malalaking partido gaya na lamang ng NPC nila Soto, Partido Reforma nila dating House Speaker Alvarez at United Nationalist Alliance o UNA ng mga Binay. Mula Agosto hanggang Setyembre, tinrabaho raw talaga ni VP Leni na bumuo ng isang solid opposition na lalaban sa administration ticket. I felt like it would have been the best opportunity, the best solution for anti-administration forces to have a fighting chance in this. Alam mo, naaawa ako dito. Sorry ha, naaawa ako kay Robredo. Honestly, hindi ko alam kung yun lang ang utak niya o yan ang dikta sa kanya ng mga kasamahan niya. Yung kanyang pagtakbo is out of gusto niya mag-oppose sa gobyerno. Ewan ko. Palpak eh. Hindi tamang hindi yan tamang campaign. Yung kaya ka dahil i-oppose mo lang yung gobyerno, ay pambihira ho. Hindi ho tama yan. Kaya mo gustong tumakbong presidente kasi gusto mo lang mag-anti-government. Alam mo, tumakbo kang presidente dahil meron kang plano. Tapos sana ang sagot mo ganito. Tuturuan na kita ng sagot siya, yung sagot na may utak ha. Aaralin natin. Kung may magandang nagawa ang gobyerno, i-apply natin. At yung mga kulang, we will make it better. At yung mga pangit, buburahin natin at babaguhin natin. Ganun dapat eh. Naiinis na ako na lang tatakbo talagang senador. O kaya presidente. Tumakbo kaya akong presidente. Hindi kasi ang motibo mo kaya ka tatakbo dahil sa gusto mo lang kalabanan, gusto mo lang patumbahin si Duterte. O kung hindi naman si Duterte, hindi papasukin si BBM. Ang pangit, sagwa.